أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa araw pong ito, ang ating pag-usapan ay patungkol po sa mga mabubuting asal sa Islam. Ito po ang pang-12 episode natin, na ang pamagat po ng pag-aaral natin sa araw na ito ay patungkol po sa tamang pakikitungo sa ating mga magulang. Isa po ito sa pinakamagandang turo ng relihiyong Islam na hindi mo makikita sa ibang relihiyon. At isa ito sa pinakamahalagang bagay na malaman ng isang mananampalataya kung ano ang turo sa kanya ng relihiyong Islam sa tamang pakikitungo sa ating mga magulang. Sa totoo lang, pag pinag-usapan ng bagay na ito, ang pagmamahal sa magulang, ay minsan ay sa aking sarili mismo ay nasasabi ko na mahirap na magpayo na hindi natin ito naisa sa buhay. Kaya ang pinakaunang papayuhan ko sa bagay na ito ay ang aking sarili. At ang pinakaunang bagay na dapat nating bigyan ng pansin, dapat nating gawin ay tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala kung nabubuhay pa ang ating mga magulang. Kung nandyan pa ang nanay natin at saka ang tatay natin, wallahi al-adim, isa ito pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na narapat na tayo ay pumuri at magpasalamat sa Kanya sa napakalaking biyaya na ito. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga pintuan ng paraiso ay ang pagmamahal sa magulang. Kaya habang nandyan ang ating mga magulang, ay sikapin natin na magawa natin ang lahat ng paraan upang tayo ay maging mabuti sa kanila. Kaya nga, isa sa mga nabanggit din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na raghima anfu mri'in, 3 beses na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita ng mga sahaba na siya ay nagsasabi ng amin o tanggapin mo ya Allah. At tinanong ng mga sahaba si Propeta sallallahu alaihi wasallam, O Propeta ng Allah, bakit ka nagsasabi ng amin o ya Allah tanggapin mo? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Jibril ay nanalangin ng 3 beses na kanyang sinabi na raghima anfu mri'in, 3 beses. Ibig sabihin ay nalugi. 3 beses niyang sinabi ang isang tao na inabutan niya ang kanyang 2 magulang o kaya ang isa sa kanila, ngunit hindi siya nakapasok ng paraiso nang dahil sa pamamagitan nila. Ibig sabihin, hindi siya naging mabuti sa kanyang mga magulang. Kaya isa ito sa tinatawag na napakalaking gantimpala, napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na nandyan pa ang ating mga magulang. Siguradong tayo ay may pagkukulang, kaya habang sila ay nabubuhay pa, ay sikapin natin sa abot ng ating makakaya na maging mabuti tayo sa kanila. Dahil isa ito sa mga pintuan ng paraiso. Kaya una-una tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kung nabubuhay pa ang ating mga magulang. Dahil sila ay isa sa mga pintuan na ng pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung tanungin siya, ayul a'mali ahabbu ila Allah? Ano ang pinakamainam na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. Ang sala sa kanyang oras. At pagkatapos sa kanyang sinabi na nagtanong sa kanya, ano pa ba o Propeta ng Allah? Sinabi niya na, birrul walidain. Kaya ibinilang ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagiging mabuti sa magulang ay isa sa pinakamainam na gawain sa relihiyong Islam. Kaya habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, nakikita natin ang ating mga magulang, wallahi tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marami sa atin na hindi ito napapansin, pero isa sa pinaka masakit na mangyayari sa isang tao ay siya ay nabubuhay pa at namatay ang kanyang mga magulang. Namatay ang kanyang mga magulang, ang kanyang nanay at ang kanyang tatay, na kung saan sila yung nagbibigay sa kanya ng payo, sila yung nagbibigay sa kanya ng mga mabubuting bagay na dapat niyang gawin. Sila yung tumutulong sa kanya.
Kaya kapag tayo ay nawalan ng magulang, isa ito sa pinakamasakit na bagay na mangyayari sa isang tao. Kaya narapat lamang na tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at purihin natin siya kung nabubuhay pa ang ating mga magulang. Dahil sila po ay pintuan, isa sa pintuan ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang bagay ay maging mabuti tayo sa kanila. Maging mabuti tayo sa pakikitungo natin sa kanila. Sila man ay hindi mabuti ang pakikitungo sa atin. Nararapat na makitungo tayo sa kanila ng mabuting pakikitungo. Kahit na ang ating mga magulang ay hindi naging mabuti sa atin, obligado pa rin sa atin na tayo ay maging mabuti sa kanila. Hindi ibig sabihin na magiging mabuti lang tayo sa mga magulang natin kung sila ay mabuti sa atin. Hindi po, obligado rin sa atin na kahit sila ay hindi at naging mabuti sa atin, ay maging mabuti tayo sa kanila. Kaya makikita natin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi niya, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Ang pinakaunang itinuro ng Allah ay sambahin mo ang Allah, huwag kang magtambal sa Kanya, at pagkatapos ay maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Wa bil walidaini ihsana. Maging mabuti ka sa iyong mga magulang. At sinabi ng Allah sa banal na Quran sa ibang mga ayah, Suratul Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ganun din na inutos sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala na sambahin mo lamang ang Allah na nag-iisa at ikaw ay maging mabuti sa iyong mga magulang. At sa ibang aya, sa Suratul Luqman, na kahit yung hindi mananampalataya, ito yung mabuting pakikitungo sa kanila. Halimbawa, hindi Muslim ang magulang ng isang tao. Ito man ay babae, ito man ay nanay o tatay, hindi sila mga Muslim. At sinabi sa aya na ito, sinabi ng tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, na wa in jahadaka ala an tushrika bih ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ang aya na ito ay napakahalaga sa atin. Sinabi ng Allah na kapag ang iyong mga magulang ay pinilit ka, kinausap at pinilit ka na ikaw ay gumawa ng paglabag, na ito ay yung tinatawag na paggawa ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagtatambal sa akin, sinabi ng Allah, ay huwag mo silang sundin. Ngunit, huwag mo silang sundin doon. Ngunit, sinabi ng Allah, wasahibhuma fi dunya ma'rufa, at pakitunguhan mo sila dito sa mundo sa pinakamainam na pakikitungo. Kahit na sila ay hindi mananampalataya, at ganoon din na ikaw ay kanilang pinapayuhan, ikaw ay kanilang sinusubukan na gumawa ng shirk, ay utos pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala na huwag mong silang sundin doon sa utos nila sa iyo na paggawa ng shirk, at utos sa iyo ng Allah na maging mabuti ka pa rin sa kanila, sa iyong pakikitungo sa kanila. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dumating sa kanya isang tao at kanyang tinanong, O Propeta ng Allah, sino ba ang pinakaunang tao na dapat na pakitunguhan ko sa pinakamainam na pakikitungo? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang iyong ina. Sinabi naman ng tao na yun na pagkatapos ay sino? Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang iyong ina. Pangalawa, at ganun din na inulit ng tao na yun na sino pa? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang iyong ina. At pagkatapos ay pang-apat ang iyong ama. Kaya nararapat sa isang tao na malaman natin yung tamang pakikitungo sa mga tao. Bawat mga tao ay mayroong karapatan sa atin. Ang ating kapitbahay may karapatan sa atin. Ang ating asawa may karapatan sa atin. Ang ating mga anak may karapatan sa atin. Pero sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na kanyang sinabi, nabanggit natin kanina, na pagkatapos mo siyang sambahin na siya lang na nag-iisa, ay maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Pagkatapos ng Allah, ang iyong magulang. At ganoon din na sinabi sa hadith na sa mga tao na ang unang dapat pakitunguhan mo sa pinakamainam na pakikitungo ay ang iyong ina, pagkatapos ang iyong ama. Allahu Akbar. Makikita natin kung gaano binigyang halaga ang pagmamahal sa magulang, lalong-lalo na sa ating mga nanay. Kaya nararapat lamang na isabuhay natin ang mga turo sa atin ng relihiyong Islam. Merong isang hindi mananampalataya, kung di ko nagkakamali, ikinuwento ito ng isang sheikh sa Amerika o sa Europe country, na ang taong ito ay may anak siya, o yung babae na yun may anak siya na isang tinatawag na teenager. Dinala niya sa isang Islamic center at sinabi niya na gusto ko mag-Muslim ang anak ko. Sinabi ng imam na yun na bakit gusto mo, hindi ka naman Muslim, pero bakit gusto mo na mag-Muslim yung anak mo? Sinabi ng babae na yun
na wala akong nakitang relihiyon na binigyang halaga ang pagmamahal sa magulang, lalo-lalo na sa ating mga nanay, maliban sa relihiyong Islam. Kaya gusto ko mag-Muslim ang aking anak dahil marami sa panahon, lalo sa panahon natin ngayon, ang tunay na Muslim ay hindi dapat, halimbawa sa panahon na marami tayo na nakikita na inaabandon ng mga magulang. Sa relihiyong Islam, yan ang pinakadakilang turo sa Islam na alagaan mo ang iyong mga magulang lalong-lalo na sa kanilang katandaan. Marami ngayon, inaabandon ng kanilang mga anak, subhanallah. Yan ang kinakatakutan ng babae na yun na dumating ang panahon na dahil sa walang pananampalataya na wala siya nakita na ang ibang relihiyon na nangangalaga sa pagmamahal sa magulang maliban sa Islam, kaya gusto niya na mag-Muslim ang kanyang anak. At ganoon din, na sinabi ni Ibn Abbas, si Ibn Abbas ay isang sahaba, pinaka-maalam sa mga sahaba na kanyang sinabi, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidain." O birril walida. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na wala akong alam na pinakamainam na gawain dito sa lupa, maliban lamang sa ito yung tinatawag na pagmamahal sa ating mga magulang. Allahu Akbar. Pangatlo, ay nararapat na tayo ay gawin natin yung pagmamahal sa ating mga magulang sa pamamagitan ng taus-puso, ikhlas. Ibig sabihin, gawin natin ito na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At marami tayong nakikita na ang kanilang ginagawa ay puro salita. Halimbawa, may Mother's Day. Bakit walang Mother's Day sa Islam? Ang Mother's Day ay gawain niya ng mga kufar. Sa relihiyong Islam, oras-oras ay Mother's Day. Panahon na dapat nating malaman na sa Islam ay obligado ang pagmamahal sa magulang. Obligado ang pagrespeto sa kanila. Kaya sa Islam, oras-oras ay araw ng mga magulang. Dahil hindi natin mababayaran ang pagod ng ating mga magulang sa atin. Ang karapatan nila ay tunay na napakadakila sa atin na mga anak. Kaya ang pagmamahal sa kanila na puro salita, puro Mother's Day, pagdating ng Mother's Day, magpipicture sa kaning nanay, magpipicture sa kaning tatay, magpicture, regaluhan ang kanilang nanay. Pero salita lang ito. Facebook lang ito para makapost. Marami dyan, magpo-post lang. Pero sa pagdating ng isang buwan, next month, o mga ilang araw, ay wala siyang pakialam sa nanay at tatay niya. Ang pagmamahal sa magulang, kaya nga, sinasabi ko ito sa aking sarili, na pinapayuhan ko kayo, ngunit bago kayo ay pinapayuhan ko ang aking sarili. Huwag nating gawing na drama lang yung pagmamahal sa magulang. Ito po ay isang obligasyon ng isang Muslim na mahalin niya ang kanyang mga magulang at gawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para sila ay pasayahin. Kaya nga, huwag nating gawin na salita lamang. Magpo-post lang tayo sa mga Mother's Day, hindi po. Gawin natin ito na actual. Isabuhay natin ang totoong pagmamahal sa magulang. Yan ang turo ng Islam. Obligasyon natin na mahalin natin ang ating mga magulang. At gawin natin ito na taus-puso. Huwag natin sabihin sa mga tao na ako binibili ko ang aking mga magulang ng ganito, ng ganon, o ano pang mga sinasabi natin. Huwag na nating sabihin sa mga tao, bagkus ito ay gawin natin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din na pang-apat ay gawin natin, ay sundin natin ang kanilang mga payo sa atin na mabubuti at huwag natin silang gagalitin. Kaya nga, sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ridar rabbu fi ridal walid o ridal walidain. Ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamagitan ng galit ng magulang. Kaya kapag nagalit ang ating mga magulang sa atin, ay sigurado na magagalit sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iwasan natin na magalit sa atin ang ating mga magulang. At alam niyo ba na isa sa mga hadith na nabanggit na kasama sa panalangin na katanggap-tanggap ay ang panalangin ng magulang sa kanyang anak. Kaya maraming nangyayari na minsan nagkakamali ang magulang na dahil sobrang galit niya sa kanyang anak, ay siya ay nanalangin ng masamang panalangin sa kanyang anak, ay nagkatotoo ito. Kaya ugaliin ng magulang na dapat ay palaging, kahit siya ay galit, ay manalangin siya na mabuti panalangin sa kanyang anak. At iwasan natin na magalit ang ating mga nanay dahil maaring ito ang maging dahilan
ng galit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay nabanggit sa hadith ni Tirmidhi na ang tinatawag na galit ng Allah ay sa pamagitan ng galit ng ating mga magulang. Maraming mga dua na mga magulang na ito ay nagkatotoo at nasira ang buhay ng kanilang mga anak. Marami sa panahon na isa sa mga nabanggit o nakita ko mismo ang tao na yun na si Bani'ma na isang Arabo na ang kanyang kwento, na paralyze ang kanyang katawan. Ang kanyang kwento ay dahil siya ay hindi naging mabuting bata, hindi na mabuting anak sa kanyang magulang, at hindi na sinusunod ang utos ng kanyang mga magulang, ay sobrang galit sa kanya ng kanyang tatay, ay nanalangin ang kanyang tatay na siya ay magkaroon ng paralyze. At nagkatotoo ang panalangin na yun, wallahul musta'an. At itong si Bani'ma ay isa sa mga taon ng Hajj ay nakausap ko. Nakita ko siya mismo at yun ang sinasabi niya na pinapayo niya na maging mabuti tayo sa ating mga magulang at huwag natin gagalitin ang ating mga magulang at ganun din na iwasan natin yung tinatawag na pagsuway natin sa kanila. Gawin natin ang kanilang mga inuutos sa atin, maliban lamang kung ito ay hindi magagandang mga turo. Katulad ng pagtatabal kay Allah, dahil hindi natin pwedeng sundin yan. Pero sundin pa rin natin, pakitunguhan pa rin natin sila sa pinaka mabuting pakikitungo. Ganun din, yung pagsasalita natin ay dapat na huwag natin lakasan. Isa sa mga nangyari sa Salaf, na tinawag niya ang kanyang anak, yung mga naunang mga ulama natin, na tinawag niya ang kanyang anak. Yung anak na yun, ay sinabi niya, "O aking ina," sinabi niya, mas malakas ang boses niya. Kaya dahil sa nalaman niya ang tinatawag na معلش أنا في فيديو معلش ما في كده مشكلة معلش ha. Okay. So ito po yung pagsasalita. Kaya nga makikita natin na sinabi ng Allah sa banal Quran, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma." Sa Suratul Isra, sinabi ng Allah sa banal na Quran na kapag sila ay dumating sa katandaan, isa sa kanila o dalawa sila, aw kilahuma, fala takul lahumā uff. Allahu Akbar. Fala takul lahumā uff, ang salitang uff, dalawang letra, ay huwag niyong sasabihin sa kanila. Bilang ito ay pagtanggi at ito ay bilang sa kanila, sa kanilang mga sinasabi sa atin. Kung may inutos sa atin at tayo ay nagsabi ng ako na naman o kaya paggalit, ang dalawang letra lamang na salitang uff na pagtanggi sa ating mga magulang ay ito ay tinatawag na ipinagbawal sa relihiyong Islam. Ay nga sinabi nila, wa qul lahumā qawlan karīma, at kausapin mo sila sa pinakamainam na pananalita. Pinakamainam na pananalita. Allahu Akbar. Kaya narapat na wag nating yung tinatawag na yung pagsalita natin ay taasan ng boses ang ating mga magulang. Yan ay isa sa mga ipinagbabawal sa relihiyong Islam. Dapat ay maging mahinahon tayo kahit na hindi tinatawag na maganda ang pakikitungo sa atin ng ating mga magulang. Ay ganun din na sikapin natin na maging mabuti ang ating tinatawag na pakikitungo sa kanila. Ganun din yung pagpapakumbaba sa kanila. Pagpapakumbaba sa kanila, isa yan sa dapat natin maging katangian. Na hindi ibig sabihin na tayo ay may naabot sa buhay, tayo ay mayaman, o tayo anong nangyari sa atin, ay tayo ay magmamalaki na sa kanila. Isipin lang natin na tayo ay nagsimula sa tinatawag na isang tubig na ito ay mula sa kanila. Isang dahilan na tayo ay nabuhay dahil sa kanila. Kaya tayo nandito sa mundo ay dahil sa kanila. At yung mga paghihirap nila, nung tayo ay bata pa, ay hindi mo yun mababayaran. Hindi natin mababayaran ang bagay na yun. Kaya narapat lamang na respetuhin natin sila at magpakumbaba tayo sa kanila. Marami na dahil sa may mga naabot na sa buhay, mayaman na, ay saka dumating yung tinatawag na pagmamalaki niya sa kanyang mga magulang. Subhanallahil azim. Yan ay isa sa mga bagay na tinatawag na pinagbabawal sa Islam. Ganun din yung paggastos sa kanila, sa kanilang pangangailangan. Marami sa ating mga magulang na dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak, kahit anong pangangailangan nila, ay hindi nila ito sinasabi. Hindi po
nararapat o hindi po kailangan na hintayin natin ang ating mga magulang na sila ay tumawag sa atin para tayo ay magpadala ng pera kung tayo ay malayo sa kanila. Kung malapit sila, hindi na kailangan na sabihin nila ang kanilang kailangan. Alamin natin ano ang kanilang pangangailangan, ano ang kulang sa kanilang bahay, ano ang gusto nila. Hindi na kailangan na sabihin nila ito. Kung mayroon tayong kakayahan, ay gawin natin ito. Gawin natin ito. At wag natin, sinabi sa isang hadith, na mayroong nagreklamo na isang bata, isang lalaki, na kanyang sinabi na mayroon akong kayamanan at gusto itong kunin ng aking tinatawag na tatay. At sinabi sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Ikaw at ang iyong kayamanan ay sa iyong mga magulang. Ikaw, dahil ang nanay at tatay mo silang naging dahilan na ikaw ngayon ay nandito sa mundo, sila ang nagpalaki sa iyo, sila ang gumastos sa iyo, at isa sa pinakamalaking dahilan, yung paghihirap nila sa atin, hindi natin yan mapapantayan. Kaya, sa relihiyong Islam, sa Sharia, kung halimbawa ang kanilang mga pangangailangan, at meron tayo, obligado yun, wala tayong karapatan na tinatawag na itago natin yun, kundi kung mayroon tayong dalawang sasakyan, dalawang bahay, at kailangan nila ang isang sasakyan na yun, obligado sa atin na ibigay sa atin sa kanila yun. Kung isang bahay ay obligado na ibigay natin sa kanila. Ganyan kahalaga at yung karapatan ng magulang sa kanyang anak. Ganun din na ad-du'a lahuma, ang panalangin sa ating mga magulang, sila man ay buhay pa o sila ay namatay na. Sinabi sa banal na Quran, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Na o Allah ay warhamhuma, kahabagan mo sila, kaawaan mo sila, ang aking mga magulang, ng tulad ng kanilang pagpapalaki sa akin. Allahu Akbar. So isa ito sa itinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay manalangin sa ating mga magulang. Kaya nga darating sa araw ng paghukom na sasabihin ng isang tatay na paano ko nakamtan itong biyaya na ito sa paraiso. Sasabihin sa kanya na dahil sa panalangin ng iyong anak sa iyo. Kaya isa rin sa mga nabanggit sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Kapag namatay ang angkan ni Adam, tayo ng mga tao ay lahat ng ating gawain ay mapuputol maliban sa tatlo, at kasama rito ang panalangin ng anak, mabuting anak sa kanyang magulang. Kaya ang panalangin natin sa ating mga sala ay dapat wag nating kalimutan ang ating mga magulang. Sila man ay nabubuhay pa o sila man ay namatay na. At lalo-lalo na kapag sila ay namatay, kailangan nila ang ating mga panalangin. At tinatawag na isa sa mga sahaba na kanyang sinabi na ang pag-iwan sa panalangin para sa mga magulang ay isa ito sa tinatawag na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Yan ay isa sa mga salita ng mga sahaba na kapag iniwan natin ang panalangin, ay panalangin natin ng ating mga magulang ay isa ito sa nagpapahirap sa ating buhay. At isa po sa mga nabanggit sa hadith na dapat nating alalahanin palagi ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang gusto niya na buksan sa kanya ang kanyang mga biyaya at yung tinatawag na humaba ang kanyang buhay ay maging mabuti siya sa kanyang mga magulang. Maging mabuti siya sa kanyang mga kamag-anak at ang pinakauna rito ay ang iyong mga magulang. Ang panalangin ay isa ito sa pinakamahalagang bagay na dapat wag natin silang kakalimutan sa ating mga panalangin. Sila, ang ating mga magulang, ay yung successful natin ngayon, yung mga anong meron tayo ngayon, ay kasama ito sa kanilang mga panalangin. Wallahi al-adim, ang mga magulang, kaya nga sinabi nila na walang tao na walang pagkainggit maliban lamang sa tinatawag na magulang sa kanyang anak. Kundi gusto ng magulang sa kanyang anak ay maging mas mataas sa kanyang tinatawag na magulang. Kahit sa kanyang maging mataas ang kanyang anak kahit mas yumaman siya, mas makilala siya dahil yun ang gusto niya sa kanyang anak. Katulad din na narapat na gawin natin sa pakikitungo sa mga magulang ay huwag natin ipakita sa kanila na tayo ay tinatamad na o tayo ay nahihirapan na sa pagtulong natin sa kanila. Minsan, hindi natin maiwasan na minsan kakaunti lang ang ating pera o kaya may mga bagay
na nahirapan tayo sa kanilang pag-alaga, lalo na sa kanilang katandaan. Pero wag natin iparamdam at ipakita sa kanila na tayo ay napapagod na. Wag natin ipakita sa kanila yun. Dahil nung tayo ay tinatawag ng mga bata pa, wallahi al-adim, wala silang tulog. Lalo na ating mga nanay na halos dumaan sa buhay nila ang kamatayan dahil sa pagpapanganak sa atin. Kaya narapat lamang na wag natin iparamdam sa kanila na tayo ay napapagod o tayo ay sawang-sawa na sa pag-aalaga sa kanila, dahil ito ay isa sa bagay na nagpapalungkot sa kanila. Kaya iwasan natin yun, yung pagtulong natin sa kanila. Lalo na kaya kung tulungan mo ang iyong mga magulang tapos sumbatan mo sila, yan ay ipinagbawal sa ibang tao. Paano pa kaya sa iyong mga magulang na susumbatan ang iyong mga magulang? Subhanallah. At kasama rin sa dapat na gawin natin ay yung pagbibigay ng kawang-gawa para sa kanila. Sila man ay nabubuhay o sila man ay pumanaw na. Isa ito sa nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang sahabang dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi na namatay na ang aking nanay. At dahil wala siya, nung namatay ang kanyang nanay at sinabi niya na kung ako ba ay magbibigay ng kawang-gawa, ito ba ay darating sa kanya? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay magbigay ka ng sadaka at yan ay darating sa kanya. Kaya ang pagbibigay ng sadaka, sila man ay nabubuhay o sila man ay tinatawag na pumanaw na, yan ay isa sa pinakamainam na gawin natin para sa kanila. Ang mga bagay na pwede natin gawin, halimbawa, pwede tayong bumili ng mushaf, yung Quran, ilagay natin sa masjid, ito ay para sa ating mga magulang. Napakasimpleng bagay. Mayroon tayong tinatawag na mga kapitbahay na mahihirap, na pwede tayong magbigay sa kanila ng kanilang, halimbawa, 5 kalahating tinatawag na sako na bigas sa isang buwan. Kung ano yung kaya natin. Ito ay magagandang kung kaya natin na magpatayo ng masjid para sa kanila, alhamdulillah. Pero kung hindi natin kaya, ay magbigay tayo ng kahit maliit lang na bagay para sa ating mga magulang. Kaya na sabi natin na pwede, na halimbawa, yung kapitbahay mo na mahirap, ay kahit 5 kilo na bigas sa isang buwan ay maibigay mo na ito ay sadaka ng yung mga tinatawag na magulang. Lalo-lalo na sa tinatawag na kapag sila ay namatay dahil ito ay dumarating sa kanila. Kaya wag natin silang kalimutan sa kanilang tinatawag na sa pagbibigay natin ng mga sadaka. Tayo ay magbigay ng sadaka para sa kanila. Sila man ay nabubuhay o sila man ay namatay na o pumanaw na. Ganun din na kasama sa mga mabubuting gawain para sa mga magulang ay yung pagiging mabuti sa mga kaibigan nila. Sila man ay nabubuhay o sila man ay namatay na. Isa sa mga nangyari sa panahon ni Abdullah ibn Umar, anak ni Umar, si Abdullah na anak ni Umar, habang siya ay naglalakbay, nakasakay siya sa isang himar, isang donkey, at nakita niya ang isang matanda. At sinabi ng matanda na yon, na ikaw ba yung anak ni Umar? Ikaw yung anak ni Umar? Sabi niya na, opo, ako yung anak ni Umar. At sabi niya, ako yung kaibigan niya. So, ang ginawa ni Abdullah ibn Umar ay kinuha niya yung kanyang himar, yung tinatawag na donkey, ibinigay niya sa lalaki na yon, sa matandang lalaki na yon. At ganun din na yung suot niya sa kanyang ulo ay binigay niya sa tao na yon. At pagkatapos sinabi ng mga kasamahan niya, bakit mo ginawa yun, ya Abdullah? Sinabi ni Abdullah na dahil yun ay matalik na kaibigan ng aking tinatawag na magulang. Kaya isa mabuting pakikitungo sa magulang ay ang maging mabuti sa kanyang mga kaibigan. Sila man ay Muslim o sila man ay hindi Muslim. Yan ay turo sa atin ng relihiyong Islam. Ganun din, yung magandang pakikitungo sa iyong mga kapamilya. Dahil ang magulang, kapag nakikita niya na hindi magkaayos yung tinatawag na mga anak niya, nalulungkot yan. Kaya ang hindi mo pakikipag-usap sa kapatid mo, hindi mo pakikipag-usap sa mga kamag-anak mo, ayan ay nakakalungkot sa iyong mga magulang. Kaya ang pagiging mabuti sa kanila ay isa yan sa mga bagay na pagiging mabuti sa iyong mga magulang. At mayroong mga bagay na dapat nating malaman. Kapag ang ating magulang ay pinayuhan tayo na huwag tayong makipagkaibigan sa ating mga kamag-anak, ito ay tinatawag na masamang mga payo o masamang turo ng magulang na dapat hindi natin gawin. Kaya nga sinabi natin na kapag ang magulang ay nagturo sa atin ng hindi mabuti, ay hindi natin kukunin. Pero hindi ibig sabihin
na hindi na tayo magiging mabuti sa kanila. Patuloy pa rin na tayo ay maging mabuti sa kanila. Pero ang mga payo nila na hindi maganda ay hindi natin kukunin. Yan ay isa sa mga turo sa atin ng relihiyong Islam. Ganun din, yung tinatawag na al-i'tiraf bit-taqsir. Ibig sabihin ay, ito yung pinakahuli na dapat nating alalahanin sa bawat anak sa kanyang magulang. Na palagi nating aaminin sa ating sarili na tayo ay marami ang pagkukulang natin. Marami ang pagkukulang natin. At kahit ano ang gawin natin, ay hindi natin masusuklian ang paghihirap sa atin ng ating mga magulang. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan. Ibig sabihin ay hindi mababayaran ng anak ang tinatawag na kabutihan o ginawa ng kanyang tinatawag na mga magulang. So hindi natin maliban sa isang hadith na sinabi niya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang kanyang magulang ay isang alipin at pagkatapos ay binili niya ito at kanya itong tinatawag na pinalaya. Pero sa atin, makikita natin na ito yung payo ko sa inyo at sa aking sarili, na palagi nating alalahanin na lagi nating isipin na napakaraming tayong tinatawag na pagkukulang sa ating mga magulang. At isipin natin, wallahi al-adim, maraming mga anak na sila ay nagsisi dahil nawala ang kanilang mga magulang at sila ay hindi naging mabuti sa kanila. Sila ay hindi naging mabuti. Pero yung mga luha na yan, pag namatay na ang ating mga magulang, ay wala nang tinatawag na walang halaga ang mga pag-iyak na yan, yung mga luha na yan, yung mga pagsisisi na yan kapag namatay na ang ating mga magulang. Dahil wala na sila. Pero ngayon, may pagkakataon pa tayo. Nandyan ang ating mga magulang. Wallahi al-adim. Palagi nating isipin, marami tayong mga pagkukulang sa kanila na dapat na gawin natin habang sila ay nabubuhay pa. Maraming mga tao na sila ay nagsisi dahil hindi sila naging mabuti sa kanilang mga magulang. Naging masama ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga magulang. At yung mga tao na hindi sila mabuti sa kanilang magulang ay walang kabutihan sa kanila. Wallahi al-adim. Kaya nga sinabi sa banal na Quran yung palagi sinasabi na sambahin mo ang Allah pagkatapos maging mabuti ka sa iyong mga magulang. Ang pinakamainam na gawain ay paging mabuti sa magulang. Kaya ang tao na hindi mabuti sa kanyang mga magulang ay hindi siya magiging mabuti sa mga tao. Yan ang tinatawag na mga tao na wala silang kabutihan dito sa mundo. Dahil kung hindi sila naging mabuti sa kanilang mga magulang, paano sila magiging mabuti sa ibang mga tao? Ang magulang nila na sila ang nagpaaral, sila ang gumastos, sila ang naghirap sa taong ito, pero hindi siya mabuti sa kanila. Kaya peke ang mga nagsasabi, mabuti sila sa mga ibang tao, sila ay nagbibigay ng kawang gawa, pero pagdating ng nila sa kanilang bahay ay pangit ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Yung mga tao na maganda pakikitungo sa kanilang mga kaibigan, pero pagdating sa bahay ay sinasagot ang kanyang magulang, mataas ang boses sa kanyang magulang, Allahul Musta'an. Yan ay peking pagiging mabuti. Dahil ang unang-unang itinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat pakitunguhan natin ng mabuti ay ang ating mga magulang. Sino? Yung nagtanong, sino ang unang pakikitunguhan ko na mabuti? Ang sabi ng Propeta, ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina. Kaya wag nating ipagmayabang na tayo ay tumutulo, na tayo ay ganoon kabuti, pero pagdating sa ating mga magulang, sinisigawan natin, pag tayo ay inutusan, nagagalit tayo, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang perpekto sa atin. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero habang may oras pa tayo, may pagkakataon pa tayo, buhay pa ang ating mga magulang, ano pang hinihintay natin? Kapag sila ay namatay na, pupunta tayo sa kanilang libingan, iiyak tayo ay hingi ng tawad. Para saan? Kaya habang sila ay nandyan pa, nandyan yung magulang mo, nasubukan mo na ba na halikan ang magulang mo? Nasubukan mo na ba na humingi ng tawad sa iyong mga magulang? Nasubukan mo na ba na purihin ang iyong mga magulang? Nasubukan mo na ba na sabihin sa kanila na humingi ng tawad sa kanila na, o aking ama at ina, patawarin mo ako dahil napakarami kong pagkukulang sa inyo at marami kong mga nagawang kasalanan sa inyo? Nasubukan mo na ba yung tinatawag na napasaya mo, napangiti mo ang iyong mga magulang? Allahu Akbar.
isa sa pinakamainam na gawain ay mapasaya mo ang iyong mga magulang. Wallahi al-adim. Ano pa ba ang pinakamaganda na maging masaya ang iyong mga magulang nang dahil sa iyo? Allahu Akbar. Isa po sa tinatawag na bagay na mapapansin natin sa mga tao na naging successful sa kanilang pamumuhay. Maging Muslim man o hindi, isa po sa bagay na matatawag mo ang isang tao na successful ang kanyang pamumuhay ay kapag siya ay mabuti sa kanyang mga magulang. Wallahi al-adim. Tingnan nyo ang lahat, tanungin nyo ang lahat na mga kakilala nyo na sila ay naging matagumpay sa kanilang pamumuhay. Isa po sa mga sikreto nila, ay ang kanilang pagiging mabuti sa kanilang mga magulang. Isang lalaki, isang beses, itong estudyante pa ito, na iniwan niya yung kanyang pag-aaral, hindi siya nagtapos ng pag-aaral dahil siya yung tumutulong sa kanyang mga magulang. Kailangan siya ng kanyang nanay dahil wala silang tatay. Ang tao na yon, iniwan niya ang kanyang pag-aaral. Dahil kailangan niyang kumayo dahil meron siyang magulang at meron siyang mga kapatid na babae. At ang ginawa ng lalaki na yon, sinabi ng kanyang magulang, magpatuloy ka sa pag-aaral. Sinabi ng kanyang nanay, ngunit sinabi niya na, hindi mo na ako magpapatuloy. At iniwan niya yung tinatawag na kahit gusto niya yon para sa kanyang nanay. Dahil nawala na ang kanilang tatay. Kumayod ang tao na yon. At isa sa mga binigay sa kanya ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang isang lupa na nirentahan niya ang lupa na yon. Dahil ang sahod lang niya ay maliit, nag-ipon hanggang nakaupa siya ng murang lupa. At mayroong tinatawag na umupa, isang malaking kumpanya, yung tinatawag na umupa sa sa lupa na inupahan niya. At siya ay naging isa sa mga pinakamayaman dito sa bansang Saudi Arabia. Yan po ay nangyari sa tinatawag na lugar na Qasim o sa Qasim dito sa Saudi Arabia. Yan po ay nakwento ng maraming mga sheikh na dahil sa kanyang sakripisyo para lang sa kanyang magulang ay siya ay binigyan o biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa po sa maipapayo natin sa aking sarili at sa inyo, marahil minsan ay nagpapayo tayo pero sa ating sarili ay hindi natin maisabuhay. Kaya narapat na tayo ay magpayuhan sa bawat isa. Isabuhay natin ng actual ang pagmamahal sa magulang. Huwag salita. Huwag lang salita, isabuhay natin ito. Yun ang kailangan natin. Isabuhay natin ang tunay na pagmamahal sa ating mga magulang. Habang sila ay nandiyan pa. Dahil pagdating ng araw na pagsisisihan ng tao kapag namatay na ang kanyang mga magulang, ay ang hindi siya naging mabuti sa kanila. Kaya sana po ay tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maging mabuti sa ating mga magulang at sana ay mabilang tayo sa mga tao na nakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Sana po nakapulot tayo ng aral sa araw na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.